Good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po, Thursday class. Ano po? So, maulan na hapon. At hindi natin alam kung makakahabol ang iba. Hopefully makahabol. Ayan, may mga dumarating kahit maulan. Ano? Talaga masisipag talaga itong mga to. Siyempre. Ano ito eh? Perlas at ang ginto ito. Oo nga eh. Daig pa yung I rejoice at your word as one who find grace Pag-ipas for ng araw ito, nababalik. Oo nga eh. Yes. Okay. Sige po, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay praise and worship. Ano page sabi siya? Worship and praise. Page ano po? Page 50 sa aking manual. Praise and worship. Bago po tayo dumiretso sa pag-aaral, manalangin po muna tayo. Yeah, Pastor Jose, open us in prayer. Okay, salamat po Panginoong Diyos, luwalhatiin ka sa araw ito, sa lahat sa pastalan at lalakbay. Kasi nagkalap sa amin, Panginoong Praise Lord, at marin sa pag-aaral, nadoy sa dakong ito, Panginoong kamarahan mo kami. At tawang patututunan namin ito, Diyos, ay napasok sa amin sa kasaming puso, pagdamit namin. Sa aming piling ko, at tuturo, paglubo sa atin ang pangalan. Patuloy mo, Diyos, bigyan ng patuloy na kalaman, ang tagapagturo, sa Kisoroke, na kanyang manalaman, ay maingat na may papasa sa amin, na kami naman ay maging isang lubuting katiwala na inyong mga salita. Salamat po, Diyos, pangunahan kami sa oras ito, in the name of our Lord Jesus Christ. I pray. Amen. Amen. Praise and worship. Sabi po ng John chapter 4 verse 23 hanggang 24. Ito po ang atin pong mababasa. But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa atin pong talakayan sa hapon po na ito. Ano po kaibahan ng praise and worship? Meron bang kaibahan itong dalawang ito? What are the difference between these two terminology? Ang praise Ang praise? Anong praise worship? kasi isang pagpupuri na pagbibigay ng pagsasalita o gawa na ang isang tao ay binibigyan mo siya ng parangal. Halimbawa, para bang si Mayor ay mabuti. Hindi na pagpupuri, mabait, magalang-galang, dakila. Ano ba? Yung worship naman, ito yung render na paano ka ginagamit ito sa divine being na yung pagsamba na may kasamang pagluhod, yan, na may pagpapakumbaba, na nakayukod ang ulo, ano ba? So, anybody, sinong gusto magdagdag? What are the difference between these two, praise and worship, worship and praise? Parang yung bishop yung praise, parang yung pagbibigay ugay. Ang worship is more on the act of More on act. Ano pa po? Ito ba yung yung praise, ito yung mga kantang masasaya? Tapos yung worship kantang malumanay. Malungkot. Malungkot. Yan ang kasanayan. Di ba kanlarang Yan ang kasanayan di ba very common sa mga musikero? Next time yun. Ikaw sa praise, ako sa worship song. Di ba? O parang ang isip, sa akin yung joyful, sa iyo yung joy to the, akin ang joy to the world, sa iyo silent night. Parang ganun ba 'yon? Praise is yung pagbibigay ng pasasalamat.
paghawak sa Diyos. Sa kanya Paghayag ng mga pasasalamat, So yun. di ba? Tapos ang pagsamba naman ang pagsamba ay malalim na devotion at pagbibigay ng galang sa Diyos. O yung pagsamba. Yung pag sinabi kasi worship, para lang sa Diyos yung worship. Yung praise kasi pwede Pwede sa tao. Yun nga, no? Pwedeng i-praise ang tao. Yung praise pwede pero sa tao. hindi pwedeng sambahin ang tao. Mm. Pag sinabi kasi worship, para lang sa Diyos. Sa dipigan. Para lang sa Diyos. Oo. Panginoong Jesus na lumikha. Diyos lang ang po pwedeng Kanya lang ano. dapat ang yung pasasala. Eh bakit ginamit ni Ray Valera ba yun? Yung sinasamba kita, yung kanta na yun? Pero sa- pag praise naman, pwede mo naman sabihin sa tao yung praise na yun. Mm. Yung ano mo sa kanya, paghawa mo sa kanya, pasasalamat mo Oo. sa kanya. Yung Pero pag sinabi worship kasi, isa lang yung Pag sinamba mo yung tao, iba na yun. opo. Diyos-Diyosan mo na yun. Opo. halimbawa, Bishop, katulad ng ginawa ni David, nung galing sa matinding labanan, nakala niya matatalo siya. Pagbalik niya, siya'y nagpuri ng pagtatagumpay. Yung sinasabing, di ba, may kanta nga tayo, like David's praise, I will sing all over that. Ano ginawa ni David? Binukso, sumayaw, talagang hindi may katuwaan sa kanyang puso. Walang pagsamba doon. So, kahit masayang kanta, kahit malungkot na kanta, worship song. Yun yung mga attribute ni Lord. Ang worship song Na naman, pinupuri maging natin. masaya man siya o malumanay, basta yun nagsasalita siya ng pagsamba doon sa Diyos. Wala. Holy, holy. Kahit thou art- masayang kanta, That kahit is malungkot worship na song. kanta, That is worship song pa rin. worship song pa rin yun. Basta patungkol sa kanya na worship na halimbawa yung Holy, Holy Lord God Almighty. Oh. Basta referring to God, sa kanyo, sa Diyos mo ina-address, that is worship song. What's worship song? Kahit masaya pang kanta yan. Yung praise din Bishop, Tama po. offer din sa Diyos. Kaya lang, O kinanta depende pinakakanta. sa content ng kanta. Yung Bishop. Kasi ang worship, Ibang Yung content nilalaman. Bishop, ibang content kasi nung kanta. Nung content ng worship song, saka nung praise song. Yung kasing praise song, parang inawit mo lang yung gusto mong ipabatid. Para ba halimbawa, yung kasintahan ko maganda. Maganda ang kasintahan ko, that's praise. Kinanta mo lang. Malumanin man siya o ano siya, mabilis. Rockman So, siya. Kasi ano, Ang worship kasi, yung talaga yung tama yung pagbibigay-bugay. Pero may worship song pa rin. Mm. Pero worship of act. Yung act of worship. praise na. Yung worship naman kasi, yung sasabi nga ni Vincent, ni kapatid na Vincent, Pastor Vincent, na lahat ng kanta na may worship, halimbawa yung Holy, Holy Lord God Almighty, how great thou art. Ano pa? Ano ba yun? Yung ganun mga ano ba? Mga, parang, ganun, something like that. Lalagi merong worship ba na pagkano sa kanya? sa akin Lord, yung worship, yung pagsamba doon sa mga ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Doon nakapaloob po yun. Kaya, Nakapaloob sa worship. Praise yun. yung Praise. kung ano yung mga ginawa. Doon nakapaloob sa praise yun. Kasi ang praise song, yun po yung mga attribute natin, yung mga katangian ng Diyos na pinupuri natin sa kanyang mga katangian. Okay? So, po pwedeng sabihin worship song kahit na masayang kanta, no? Bishop, ba? pwede. Kasi yun nga, yung nakasanayan natin ng ano, Pag mabagal. pag mabagal, worship song. Pagka masayang kantahan, Praise song. praise song. Yun nakasanayan natin, Bishop. Yun ang terminology na alam natin. Kaya ikaw mag-lead sa praising song, ha? Ikaw ako mag-lead sa worship song. Ako kasi, So, may Bishop, mga sa ganon. naibigay ko na sa kapatiran. Kaya sabi ko kung saan ako lugar rin bawa na doon, minsan binabanggit ko yung yung pagkakaiba ng praise sa kanong worship. Minsan, minsan sinisingit ko yun. Identify natin, ano? Identify ko, para lang nila. Okay, dito sa account na pinag-usapan natin, yung binasa natin kanina, John chapter 4, verse 23 hanggang 24, may kausap ang Panginoon diyan, yung babaeng Samaritana, no? 'Di ba? The Samaritan woman, di ba? So, kasi para sa kanila, pagka ikaw ay Samaritano, ang lugar ng pananambahan, Samaria.
Pero pag ikaw naman ay yung yung Jew, di ba? Yung original na Jew. Alam natin sa istorya, nagkahati-hati yung mga yan, di ba? So, doon sa Jerusalem, ng lugar ng pananambahan. So, merong paglilinaw ang Panginoon dito sa kanya, di ba? Ano yung paglilinaw? Sabi diyan, the hour is come, to, but an hour is coming. Ito na nga, ngayon na nga, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. O, ang mga tunay na mananamba ay sasambahin ng Ama sa sa espiritu at sa katotohanan. No? Bakit? For such people, the Father seeks to be His worshipers. No? Yun daw ang hinahanap ng Diyos, Yun ang ninanais ng Panginoon na uri o klase ng mananamba. Parang hindi issue yung lugar dito. Ang issue yung ang Diyos po, ang Ama po ay naghahanap ng mga mananamba sa espiritu at sa katotohanan. Bakit? Kasi nga ang Diyos ay espiritu. At ang sumasamba sa Kanya, sumamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. So, yun po yung sinasabi ko ng 2 talata na ito. Back to our manual. Klaro na? You can differentiate yung dalawang terminology, praise and worship. So, hindi ito nakadepende sa kantang masaya at kantang malungkot? Sa English ako. Hindi. Sige, tuloy natin to. Roman number 1, we need to have a purpose in praise and worship. Ephesians 1:17 to 19. Basa nga po. Dapat meron daw po tayo tinatawag na purpose. Pumili po sa Diyos na ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama na ipapaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubusin niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanya, sa Kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa ating mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihan din iyon. Okay, ano yung purpose na tinutukoy diyan? Kailangan daw meron po tayong purpose. May layunin. Meron ba mga sumasamba every Sunday na walang purpose? O may purpose man, negative ang purpose, hindi yung ayon sa kalooban ng Diyos? May sumasamba ba? Napupunta pag Sunday para magpakita lang kay pastor? Meron, magkaroon lang ng attendance, Yung iba naman sumasamba, ang sinasamba yung babae o kaya lalaki. Yung girlfriend, Karpulana. boyfriend, Karpulano. di ba? Minsan pagkain na siya. Ayun, tama ba? Yung tiyan, di ba? Nagiging Diyos din yung tiyan, Maga Pag pa may lang, kainan, marami. Christian. magtanong kung anong ulam. Ulam mo yun. Pag sinasabi mong mino, kung hindi magustuhan, Sinabi ko ba? Lugaw na naman? maaga pa lang, talon-talon, yes, masarap ulam na. Tira naman. So, kailangan kasi sa espiritu, tsaka sa katotohanan. Meron ba sumasambra sa espiritu pero wala sa katotohanan? Dami. Di ba? Dami bigyan. Di ba? Okay, so ito, kaya may layunin. Sa verse 20 ng Ephesians 1:20, sabi ng which He brought about in Christ when He raised from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Ibig sabihin, letter A, one purpose is for God's manifested power. Wow. Amen. Dapat ang layunin po natin, maramdaman natin, maranasan natin
yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? So, nakukuha ba yan sa ano, sa gesture? Gesture? Yung gesture. Yung bihis ka. Nakukuha ba yan sa pag-iyak-iyak, pagluhod-luhod, Speaking in tongues. pagtaas-taas ng kamay, pagtira-tira pa? Oh, speaking in tongues, sabi nga nito, iba, speaking in tongues. Para sabihin na, Para sabihin na spiritual ka talaga, nag-worship ka talaga in spirit and in truth. Ay, good afternoon. Oh, welcome, sir. Pasok ka. Oh, join ka rito. Brother Renzo. Ito, ka na sa upuan mo, dito ka na lang, oh. Okay. Yan. So, ikaw musikero ka rin ba? Musikero ka? Opo. Music ministry ka rin? Okay. Yes po, lahat. Ito pinag-usapan namin, praise and worship natin. Yung Praise Okay. and worship. page 50 ng ating manual. Okay. So, maraming makukorek sa atin dito sa tinatawag na pananambahan, ano? Hindi lang pala yung uma-attend ka, no? Kailangan uma-attend ka man, may purpose ka. At ang layunin mo, makadaop ang palad mo ang Diyos. Mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa pananambahan ninyo. Diba? So sabi nga, this power raised Christ from the dead. Ito nyo, yung manifestation na ito, very powerful. So, nakapagbubuhay ng si Kristo nga, buhay nga, di ba? Sa mga patay yung pa kayang patay na spiritual, di ba? Mabubuhay, nabubuhay yung mga patay na spiritual. Sabi nga na number 2, this power is also raise you from the dead. Amen? Oh, di ba dati raw sabi ng Bible, kayo yung mga dating patay. Di ba? may bibuhay. At ngayon sa biyaya ng Diyos kayo ay muling binuhay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Basa nga po 6:4 na Romans. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nakalibre ng kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yun, di ba? Yun ang nararanasan sa ating pananambahan. Hindi katulad sa ibang grupo ng pananambahan, ibang sekta ng pananambahan, no? Pagpasok na ganun ang ugali, paglabas ganun pa rin, lumala pa nga. Di po ba? So marami mga ganyan. So, merong pagbabago. Meron po mga nangyayari na tawag na nabubuhay na yung ating spiritual na katauhan. Letter B. Exploit the power and power are important in this stage of time we are in. So, kung hindi mo maramdaman ang kapangyarihan, meron bang bearing? Meron bang diba? Bawa, nagsamba ka, nagpunta ka ng Sunday, tapos wala ka naman naramdaman, wala ka naman naranasan, kumanta ka lang. Kung ano pagpasok mo, ganun ka, paglabas mo, ganun pa rin. So, walang ibig sabihin, sinulugi doon. Siya. Bakit hindi nararamdaman? Kasi sa bahay pa lang, hindi siguro prepared yung spirit Unprepared. niya. Kasi Oo. hindi naman yung pagpunta mo sa church para magkaroon ka ng tuloy. Oo nga makadaop ang palad mo ang Diyos Ano pa lang dapat nasa bahay ka pa lang, nandun na nararamdaman mo na mismo yung spirit mo nagkaroon. Paano kung gusto mo makadaop ang palad ng Diyos during worship pagdating mo, yung asya nakasimango. Wala kang dapat bakit sa'yo. Nakakapekto ba yun? Okay, inihingi. Asan po yung sobre ko? Inabot sa'yo pahagis. Di ba? Matiso na rin yun.
Siguling ko na natin. Okay. Yeah, yung sabi nga, no? Merong tinatawag na exploitation, ano? Number 1, ano yung dapat natin malaman? Knowledge of Him is going to bring spontaneous love and admiration for Him. Ano ibig sabihin nito? Number 1 na to. Galog, kayo mag-explain. Ano ibig sabihin? Yun daw? Admiration. The more you know Him, lalong The more you know Him, the more you love Him. Parang gano'n, no? Namami siya. Oo. So, meron bang kaibahan yung ano? Yung dalawang terminology, yung knowing God and make Him known. Di ba? When you know God properly, may papakilala mo siya ng maayos, di ba? O ng proper. So, okay, tuloy ko lang. Sabi rin, ano, mahalaga po yung ano, talagang makilala natin ang Panginoon Diyos. At habang nakikilala raw po natin ang Panginoon, lalo natin siyang minamahal. At lalo naman tayo napapamahal sa Kanya, siyempre. Diba? O, letter B, lack of respect for God and who is will cause you to be ignorant of His power. O, sige nga, kayo naman mag-explain. Ikaw naman, Pastor Jacob, letter B. Ano ibig sabihin niyan? Letter B. Ang kakulangan sa respeto ng Diyos ay nagdudulot nitong ini-ignore, binabaliwala lang yung kapangyarihan niya. Okay. So, yun. Na-ignorant mo, parang nanilig dito, Pinapaliwala. na alam mo na yung Diyos, pero kulang ka sa respeto. Ang kulang sa respeto, dahilanan na nawala na yung na ignore mo na yung kapangyarihan ng Lord. Na-ignore mo yung lack of respect. So, how can we show respect for God? How can we show? Ano yan? Yung makikita yan sa buhay mo, paano ka makitungo sa kapwa-kapatira, sa lingkod ng Panginoon, sa iyong pagsasalita. Okay? So, Kasi, during worship, ano ang nagiging attitude ng karamihang mga Kristiyano, ng mga mananampalataya? Sa ngayon, sa nakita ko sa Meron bang kumakanta pero sa ano lang, sa muso, wala sa puso? Di ba? Di ba parang ano 'yon, lack of respect? Kapag ka ikaw halimbawa punta ka ng church, tapos instead na nakatuon ang isip mo sa Panginoon, pero ang ginagawa mo nagse-cellphone ka. Di ba lack of respect yun? Gusto mo ba na may kinakausap ka tapos May kausap ka. di ba? Nagchat-chat yung kausap mo. Ang pangit kausap, ano? So, kailangan talagang meron din tawag na reverence. Respeto. Ang dapat na kasi talagang karapat-dapat naman to respect ang Diyos, di ba? Pero yung lack of respect for God, nagiging dahilan daw po ito ng pagiging ignorante doon sa kanyang kapangyarihan. Amen? Ignorant of His power. Okay, number 2. O, ikaw naman, Pastor Jose Miller. Number 2. Number 2 sa Hanggang AB, AB. AB. Mm. Number 2. Yes, number 2. The Holy Spirit wants you to know about this power.
Letter A. Letter A. A prayer inspired by the Holy Spirit, Ephesians 1:17 to 19. Okay, ano ba? God's will, Ephesians 1:19. Okay, so anong ibig sabihin nito? What does it mean? Ikaw na mag-explain. Okay, ang Holy Spirit ay kailangan nais niya na malaman mo ang bagay nito sa kapangyarihan ito. Hmm. Na ang prayer ay nakapag-inspire, nakapagbigay inspirasyon sa banal na Espiritu Santo. Okay, so at yun ang kanyang kalooban. Yun ang kanyang gusto. Yan ang kanyang desire, no? Kaya, paano? Marami mga Kristiyano, lack of prayer. Yun lang. So, So walang inspired Diba? na Holy Spirit. kulang ng panalangin. So, what happened? Yung prayer, napaka-basic na subject, eh. Pero, para bagang, one of the neglected ministry ng mga Kristiyano. No? Pero, napakahalaga ng nung tinatawag na prayer, yung pananalangin. At yun ang kalooban ng Diyos. And number 3, God wants us to understand His power. No? Kapag alam natin, naunawaan natin yung kanyang kapangyarihan, natutuwaan Diyos sa atin, di ba? Bakit? Because He wants us to understand. Nais niya na maunawaan daw po natin ito. Okay, pang-apat, Pastor Edwin. God wants to demonstrate His power to us who believe. Bakit? Nais ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa ating mga naniniwala. Bakit? Upang itayo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Kalawa, upang umani ng malaking ani. Yun, di ba? So, nais daw ng Panginoon na talagang ma-demonstrate sa buhay natin bilang mga mananampalataya yung kanyang kapangyarihan, no? Sa atin bilang mga mananampalataya sa anong mga kadahilanan. Bakit? Una, upang ikaw ay maging instrumento, no? For us to become His instrument to build the kingdom of God on earth. Amen? So, Matthew 6:9 and 10, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So, yan ang ating misyon. Totoo lang, Yan ang misyon na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Building God's kingdom here on earth. Amen? Kasi sa langit, okay na wala na. Tinapon na si Taning doon wala na ron. Diba? Kaya, ang ating task, ang mandato sa atin ng mga mananampalataya, utay-utay, unti-unti, na tayo po ay makapagtayo o makapag-build ng mga kingdom ng ating Panginoon Diyos. Amen? Okay. Ano ang gusto niya i-demonstrate sa atin? Yung tayo makapag-ani, hindi lamang yung ani ng konting anihan. Kasi the harvest is plentiful. But the workers are few, di ba? Marami aanihin. Malawak ang aanihin. Kaya lang yung mga mag-aani, konti lang. Di ba? So, yan po yung unang nakita natin, unang pinag-usapan natin, we need to have a purpose in praise and worship. So, ibig sabihin pala, pagka ikaw talaga ay nakakasamba ng talagang ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, mag-i-involve ka sa ministry ng ng soul winning. Tama? Di ba? Sa harvest time. Mag-aakay ka ng mga kaluluwa. Okay, pangalawa. Praise is a governing law that will bring the power of God to us. So, ang praise daw, ito po ay
governing law, pamamahala, no? Na nagdadala sa atin ng kapangyarihan, ano? Ng Diyos na impart sa atin. Amen? So, ano po yung tinatawag na governing law? Una, sa natural, it is a breath to live. No? In natural, ano? Pangalawa, food to grow. If we put our hand in a live electric socket, what happen? We will receive an electric shock. Oh. Amen? Yun yung natural yun, ano? Natural, sabi roon. Pangalawa, the closest example that we have to God's manifested power in this earth is electricity. Alala niyo yung 1.8 ng Acts? Sino nakakabisado? Acts 1.8. Power. The Holy Ghost is lumapan upon you. You are my witnesses. But you shall receive power. Amen? When? Kailan? When the Holy Spirit has come upon you. Amen? Oh. What happened when the Holy Spirit has come upon you? You shall be A witness. Jehovah's Witnesses? Jesus Christ Witnesses. Diba? Yan ang sinasabi ng Acts 1.8, ano? You shall be my witnesses. Saan? Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, meron din tawag na power. Ang problema, maraming Kristiyano, lack of power. Ano ba? Sabi nga, anything na walang power, useless. Tama ba? Kahit anong kagamitan ka, kahit mamahaling gamit ka pa, kahit mahal pa pagkakabili sa iyo, pag wala kang power, useless. Amen? So, paano tayo magkakaroon ng power? When? No? When we are properly connected to the source of power. Amen? Properly connected. Diba? Yung iba nga, ang power niya galing sa shabu eh. Pag nakahiti ng shabu, malakas, ano? Pastor Jacob, ano? Mga taga-Phase 8. Phase 7, ganun din. Phase 12. Kahit sabi na, hindi naman daw yan adik. Ma-extend lang yung hours na trabaho nila. Yung problema yung gobyerno natin, narin natin sa mga tinotolerate nila yung paggamit ng shabu. Basta gagamitin lang for the purpose na extension ng work. Pwede ba yun? Extension ng work. Para hindi ka antukin sa pagmamaneho. Malapit sa maging legal. Pag driver ka, may sabu, legal. Legal sa kanila, pwede. Hindi ka uliin. Pagka legal, panggabi, positive. legal ang sabu. Yung divorce na, legal na, no? Ay, yun nga. Malapit na rin Marami na. legal yan. Marami na. Kaya dahil nga lahat ng mga illegal, nagiging legal. Legal na. Lahat ng mga illegal, nagiging legal. Kaya malapit na dumating ang Panginoon talaga. Yun ang ano dyan. Okay. So the closest example that we have God's manifested power in this earth is electricity. Example nga, power to light a whole city. Amen. We have all the power we need to convert a whole city to Jesus. Amen? Oh. Lahat daw tayo may power eh. Kaya hindi natin alam gamitin. Tama ba? O hindi ginagamit. Tama ba? Kasi kung talagang ikaw, alam mo yung kapangyarihan na meron ka, meron kang power. You can, sabi nga sa Bible you can turn the world
upside down. Amen? So, ayan po yung ano. Kaya napakahalaga yung connectivity sa Panginoon. So, Roman number 3. Oh, Pastora Julie, number 3. Praise is necessary for the harvest. Tuloy po, hanggang God is ano. waiting patiently for the harvest. B. Tuloy niyo po, He hanggang has assured his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. Okay. Number 1. Number 1, the heathen are our heritage. Heritage, something that is passed down from preceding the generations through birthright. Number 2. As of me, and I will give thee the heathen for thy inheritance. Okay, so ano ibig sabihin nitong mga pangungusap na ito? What does it mean? Na ang praise daw, Ay, kailangan. kailangan. It is very, very necessary sa tinatawag na pag-aani. Di po ba? O, bakit kailangan? Yung tinatawag na pag-aani na ito. Santiago 5:7, James 5:7. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang butirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. So ano yung word doon na binibigyan ng diin? Tiyaga. Pagtsatsaga. No? Pagka farmer ka, matyaga ka, no? Tapos maghahantay ka ng unang ulan, ng huling ulan. Hanggang didiligay mo niya araw-araw yan para later on magbubunga. Di po ba? Yeah, para may anihin. Ano po? So ganyan din, ano? Tayong mga mananampalataya, dapat matyaga din tayo sa pag-aani. Amen po ba? Pag-aalaga, Bishop, sa mga Yun, pag-aalaga sa mga tupa. Kasi hindi naman basta-basta yan na marami silang dadaanan na compliance yan. Dapat nandun marami para Oo nga Doon kasi yung farmer pag ang farmer nagtanim, hindi lang natapos doon sa pagtanim niya, kundi magpapatubig, magtatanggal ng damo, tatanggalan ng mga insekto, kasi maraming insekto yan. Parang ganyan din sa ating pagdalig doon sa Lord, na napakadaming Ay kung hindi mo diligan, tanim mo, tapos babayaan mo sa linggo, walang dilig-dilig. Patay, di ba? Tuyo. Pagbalik mo, tuyo na. mga damo, papatayin mo damo. Tapos meron pang tumutubong mga damuhan. Damo. Kaya napakatyaga ng farmer at tayo ay ikinukonsidera typology as a farmer. Di ba? Ang aanihin hindi trigo, hindi palay. Ang aanihin natin yung mga kaluluwa diyan, di ba? Sa inyo papagyuhin pa yan. Oo. Pagsubok. Okay, sa Salmo 111 verse 6. Sinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay ng kaibigan niya. Lupa ng dayuhan. Okay. So, ano sabi doon? He had showed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the hidden. Anong ginawa? Ano nangyari? Ibinigay niya yung mga lupa ng dayuhan. Binigyan niya ng lupa yung kanyang mga hinirang, pag-aari ng dayuhan. Di ba yung lupang Kanaan, hindi naman sila yung original na may-ari dyan eh. Di ba? Sabi kay Abraham, iwanan mo yung Ur of Chaldea. Magpunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Di ba? So, naglakbay siya from Ur of Chaldea. Pinapunta siya doon sa mamanahin niyang lupa. Amen?
So, originally, may mga nakatira na ron. Pinamana na lang ng Diyos. Amen? Okay. How about Salmo 2:8? Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana. At ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaan. Anong kondisyon? May kondisyon ba? Humingi. Humingi ka sa akin. Bibigay ko sa iyo. Oo. Ano ibibigay? Mga buong daigdig. Subdivision. Pwede ano, no? Oh, pwede mga bansa, no? Nalala ko merong man of God sa kanyang kapanahunan na sabi niya, Lord, ibigay mo sa akin nalala ko ano ba yung bansa hinihingi niya? Give me Scotland. Mga ganun, ano? Oh, pwede niya hingi yan, Lord, bigay mo sa amin ng bago silang. Napakaliit naman na hinihingi mo. Kaya pwede hihingi mo na yung Philippines, di ba? Pero, depende sa pananampalataya mo yun. Di ba? Kaya, pag maliit ang pananampalataya mo, Lord, bigay mo sa akin ng phase 2. Yun lang. Pero, sabi na, no? Humingi ka, hingin mo sa Kanya ang mga bansa. Di ba? Mga bansa. Pwede? Sabi nito, Bigay mo sa akin yung mga bansa. Ano sabi gagawin ni Lord? As of me, no? And I will give you the hidden for your inheritance. Wow. Amen. Tingnan niyo, no? Yung lawak ng mindset natin. Wag natin liitan yung ating pangarap, di ba? Amen? Pwede tayong mag-pray Lord, pwede rin naman gamitin mo ako sa ibang mga bansa. Di ba? Para sa pag-iibanghelyo. Para mag-abot ng mga tao doon. So, kaya, ano yun? Hinihingi yun. Pag hiningi mo naman, hakbangan mo. Amen? So, may mga implikasyon, no? Sa Salmo 2:8, yun pala. Okay, Roman number 4. Sige, Sir Jennifer, basa po. Number 4, where we pray and worship. Letter A, the Samaritan woman's emphasis was on the physical location for worship. Letter B, Jesus said that the Father wants worship to be done in spirit, heart, and then the truth and the word. Why? Number 1, man was created for God to fellowship with. Number 2, first commandment was to love the Lord your God. Letter A, to love Him is to worship Him. B, to worship Him is to love Him. C, to thoroughly worship Him in spirit and in truth, you must know Him. Letter D, worship is an expression of your love for Him. Amen. So, dito po sa sa Roman number 4, ano sinasabi diyan? Sa iyong sariling pagkaintindi diyan, pastor. Ano ang tituro? Parang nandito na sa number 1 is tayo ay nilikha ng Panginoon para sa Kanya fellowship or makisalamuha, makihalubilo. Yan. Yan po yung unang utos ang ibigin natin ang ating Panginoon. At sinasabi doon na ang umiibig sa Kanya ay nagpupuri sa Kanya. At ang nagpupuri sa Kanya is nagmamahal sa Kanya naman. At ang tunay na pagsamba sa Espiritu ng Katotohanan ay dapat natin malaman sa pamagitan niya. At ang pagpuri natin isang pakayag at tayo nagmamahal sa Kanya. Amen. Okay, so
Ang tanong, saan? No? Saan daw pwedeng ganapin yung tinatawag na pagpupuri at pagsamba? Ito nagkaroon sila ng discussion. Sabi ng verse 20, our fathers worship in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. O yan, debate na yan di ba? Yung mga ninuno namin, sir, dito kami sumamba. Di ba? Kaya naman, sabi nyo sa Jerusalem. Kasi nga, sa istorya niya, nagkaroon ng divided kingdom. Di ba? At yung mga Samaritan Jew, sila po ay nagtayo na sarili nilang mga worship places. Pero sabi ni Lord, verse 21, Jesus said to her, woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. O, di ba? Verse 22, you worship what you do not know, we worship what we know, for salvation is from the Jews. Yun nga, pumasok na yung verse 23. Kaya, binibigyan din ng ating Panginoon, yun nga, dito sa mga account na ito, hindi na po yung lugar. Amen? Ang mahalaga, ikaw ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. No? Kasi ang doktrina ng mga Jew, sa Jerusalem yan. Pag hindi sa Jerusalem, walang kwenta yung pananambahan ninyo. Doktrina naman ng mga Samaritano, mga minuno namin, dito rin sumamba. No? Kaya, kahit saan, kahit sa Pilipinas, sa China, di ba? Sa North Korea, di ba? No. Kaya kailangan na talaga maturuan, maituro natin sa kanila yung tunay na Diyos. So sabi nga Jesus said that the Father wants worship to be done in spirit. Puso pala 'yon, di ba? Puso. At saka katotohanan, coming from the Word of God, na may aplikasyon. Amen? So, bakit kailangan itong spirit and truth, heart and word? No? Kasi diyan galing ang katotohanan Una, because man was created for God to fellowship with Him. We are all created, di ba? To have a healthy and loving relationship with our God. Amen? So, yan ang ni Lord yun ang nawala no? Yung relationship na yon. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Hindi ang Diyos ang nahiwalay. Hindi ang Diyos ang kundi ang tao. Now, letter B, Jesus said that the Father wants to worship, yun nga, number 1, bakit? Because man was created for God. We are all created for God. No? Yun. To have a fellowship with Him. Number 2, first commandment was to love the Lord your God. Amen? Di ba nahati lang yung dalawa sa dalawang utos? Ano yon? Ano yung dalawang utos na yon? With all your heart, with all your soul, with all your might. Di ba? Love the Lord, love the neighbor. Love your neighbor as you love yourself. So, yun ang unang utos, first commandment. So, paano? To love Him is to worship Him. Amen? To worship Him is to love Him. Baliktaran na, di ba? Paano yung yung sumasamba monthly? Sisimba monthly. Quarterly. May mga ganun, di ba? May member kami ganun May member kami na nagsisimba lang tuwing anniversary.
Yearly ah. Anniversary tsaka Christmas party. Wow. Ayos ah. Malakas si Lord yun ah. May mga ganyan, ano, paano kaya yun? So, Depende sa anong bishop. Depende sa sweldo. Kasi minsan, magsimba, parang kaya ka wala kang tithes, wala kang offering dahil wala kang sweldo eh. Kaya minsan, may mga taong ganyan na nagsisimba lang, kung may sahod, o ganyan, para may laman yung subli nila. May ganun eh. Minsan may ganun ganyan. may ganyan. Kung dahil din sa offering at saka sa tithes. Kasi meron, dati namin member dito, na iba ng lugar. Napunta na sa ibang lugar. Kaya pag special day na lang ang ano nila, punta. Pero siya, mas maganda yun sa kanila na dumadalo pag may budget. Eh, mas maganda sila pag may budget, pag walang budget, nasa church, pag may sweldo na, may bonus, di ba na makita? Oo. Papalit pag wala nang Oo. mas maganda yung game. Tapos, Oo, dati meron din kaming ganyan eh. Pagka maraming pera, sisimba. Pag walang pera, hindi sisimba. Yung iba naman, pag walang pera, nagsisimba. Siyempre, para magkapira. Di ba? Hihingi kayo Eh, magkakaiba yata utak ng mga tao. Yung mga mindset, ano? Hindi naturuan ng maayos ayon sa word of God. Kasi kung maituro sa kanila yung tamang word, tamang truth tungkol sa Panginoon, alam nila kung saan sila Ayun nga eh. paano paano tayo mag-worship at Meron din po bishop relationship na natin sa Kanya. Kaya mahalaga talaga yung salita ng Panginoon na ituro natin sa mga tao. Ito yung dapat. Kasi pag naituro mo yung tama, yung word ni God, bahala na yung Holy Spirit na mag-cultivate sa kanila. Oo. Kaya malaking papel ng mga pastor na mga nagtuturo. Oo. Tuturo yung word talaga. Yun nga eh. Kaso nga eh, yung katwiran sa akin, salamat, Bishop. Meron na naman kaming baon-baon na Word of God sa loob ng 6 na buwan. Kasi every 6 di ba? months lang. O, di ba? Anniversary. Tama-tama. Sakto anniversary namin. June eh. Tapos Christmas party. O di, atin uli na Christmas party. Di, twice lang. Twice lang a year. Dumadalo. Paano yun? Sa bishop. Ganun kalaki Saan mo. sila umaten? Ni bishop kasi pag nangangaral ka, kuwang-kuha na nila, nagbaon pa ang anim na buwan. Ano yun? For the 6 months. Yung preaching Wala mo. silang ina-assign ba, Bishop, na ibang policy? Nung una meron eh, may inatin na sila sa ibang area. Hindi ko lang alam ngayon kung ano. Maganda sana kung merong inaatinan na ibang lugar. Pero kung aasa ka lang na ano, iba, dapat merong sustenance kasi. Yung word of God, di ba? Diba bishop, ganun nga yun eh. Dumalo sa handaan, kinain na yung pang isang taon. Merong ibaon ba? Good for ano to? Good for 6 months na ito, pastor. Di ba? Diba? May mga ganun. Sa akin niya, yung kinagisnan ko sa pamilya namin, hindi makapagsimba dahil walang bagong damit. Damit ang dahilan. Damit ang dahilan. Hanggat umabot sa chinilas, hindi magsimba dahil walang chinilas. Kaya isa lang chinilas, palitan, sunod linggo, ikaw sa chinilas, ikaw sunod linggo. Mga ganong mga na-obserbaran na isang bata pa ako. Ganun. Minsan din may mga ganyan, materials, reason bakit gano'n na Kaya wala. hindi makasamba, gano'n. Pero dapat, Consider na materials din meron ang manuwal isang na dahilan. tilos lang. So, dapat no? Meron tayong weekling pananambahan hanggat maaari. Hindi dapat pinapaliban o inililiban. Dapat ipa-priority yun yung tinatawag na
yung congregational worship na ito, napakahalaga. So, Kasalanan ko, Bishop, pagka hindi gumagawa ng gawain ng Diyos. Kasi utos niya po yun. so Huwag kaligtaan. Kaya nga yung kasalanan neglected, natin, yun nga. Hindi Huwag kaligtaan, di ba? Hebrew 10:25. Kaya hindi sa sin na ating church services. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay madalang kang dumalo, mabagal din ang paglago. Tama? Tama, Bishop. Malayo rin sa blessing. Oo, yun. Pati blessing. Pero mga Kristiyano gustong-gusto ng blessing eh. Kaya dapat dumalo. Pero ang problema, ayaw nilang unahin ng Diyos. Di ba? Pinang ano ng Panginoon, kahilingan ng Diyos eh. She keeps the kingdom. Oo nga eh. Okay, so sabi sa manual natin, to truly worship Him in spirit and in truth, you must know Him. Amen? Dapat kilala mo siya. Kaya kailangan talaga deeper study on the Word of God. Sa Word of God. Yung nasa tapat ko dyan, inaano sa akin, yung Quran. Sabi ko sa kanya, ako, personally, 100% I believe saved na ako. No? Through our Lord Jesus Christ alone. No? And it comes from the Bible alone. Yan, sabi ko sa kanya, not in Quran. Di ba? So, sila, wala silang assurance na salvation nila eh. Di ba? May panglaban kasi sila, Ano Bishop. ka doon Oh. magre-rely kung hindi ka naman pala? Kasi yung Bible at saka Quran, may anuhan sila dyan. Merong May paghahambing. comparison. yun, paghahambing. Ang Bible kasi, ang mga karakter dyan, at saka lugar na matatagpuan, may panglaban sila. Lahat Muslim yan, ang lugar na yan, umikot yan. Yan ang mga Abraham, lahat ng pangalan. Kaya yung anong mga nila, yung sa lokal na lugar nila, ang pangalan dyan, mga Ibrahim, mga Joseph, mga Yusuf, mga ganon. Buti na lang hindi ako nahuli kasi Jacob nga rin, Jacob eh. Kaya pinagano nila sa number one name in Muslim, Jacob. And Jacob was Muslim. Why you are Christian? Kaya sabi ko, kasalanan ng tatay ko, bakit ginagawa niyang hindi ko kasalanan yun. Pinaglaban nila yung geography or history or character between the Quran and the Bible. Lahat ng mga character, they're all Muslim. And the places, they're all Muslim. Kaya, yan ang pinagmalaki nila. So, kailangan lang kasi nga, sila parang tisod sila sa maraming Kristiyano. Like for example, isang tanong sa akin, why are you celebrating birthday? Bakit nagsiselebrate kayo ng birthday? Sabi ko, biblical. So, where in the Bible? Psalms chapter 90, verse 12. Diba? So, kasi nga, sabi, as Christian, you are celebrating birthday and then inuman. Inuman daw. Sabi ko, not all. No? But, I believe, totoo sinabi, majority. Diba? Yung Catholic Christian. Kasi alam porket Christian, kala kasero ng mga Katoliko. Ang Muslim ganun din siya. Oo, di ba? Sabi Christian, isa lang yun. Oo, di ba? Nadadamay na. Sabi ko, nadadamay na tuloy yung mga born again Christian, yung Christian talaga na sumusunod sa kalooban ni Lord. Basta nakikristo ka, Christian kaya. Kasi you're celebrating birthday, tapos with wine. And aside from that, you're celebrating birthday, every magbe-birthday ka, pupunta ka na sa hukay. Bakit magse-celebrate ka? Di ba? Parang, no need to celebrate kasi every time na magbe-birthday ka, nabawasan ka na edad. Negative, ano? Negative. Sabi ko, we are celebrating birthday because we are giving thanks to God. Diba?
Pasalamat kay Lord. Praising God. Na binigyan niya, iningatan kami for 1 year. And then praying for another year. Tama. Kasi Bishop, ang mindset po nila, pagka hindi ka Muslim, hindi ka rin mga Buddhist, automatically, Christian ang tawag sa atin. Oo, yun nga. Oo. So, yung majority naman na religion. Akala ka tuloy nila, iisa lang po. Sa history kasi, O pati Iglesia ni Cristo, Christian din ang Christian ang tawag nila. Kaya kapag lumabas tayo ng ibang bansa, tatatakan ka Christian. Kahit ano ka ba, Oo, yun nga. Katoliko ka, nasa hindi ka Muslim, Christian ka. Christian ka. Maliban kung Hindu ka, O mga Buddhism. Buddhism ka. Hinduism, no, Buddhism. Chinese ka. Alam ka nila pag Chinese ka. Kaya sa passport mo, Christian na kalagay. Pero pag nakita ng Mexicano ka, Italiano ka, puti ka, automatic yun, Christian. Okay, so yun pala, no, yung worship, it is an expression of our love for Him. Amen? So, the more na nagbababad ka sa pagsamba sa Kanya, the more na na-express mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Amen? Okay, Roman number 5. Pastor Angel, ay basa po. Praise is a progressive move. Okay. Number 1, spiritual experience. Number 2, the soul is affected. Number 3, then there will be an outward expression. So ano yung progressive move na to? Ano yung progressive na nangyayari? Ano po? Normal manifestation sa bunga ng yung praise the Lord. And the outcome ng So, spiritual experience mo. Yung manifest ka. Nagiging bunga siya. so yun, may talagang may progreso or progressive na nangyayari. Hindi po pwedeng wala. When you worship the Lord, hindi po pwedeng hindi mo maranasan itong mga bagay na to. Amen? So, ano yung una, nagiging karanasan? Yung spiritual experience. Amen? So, na-enlighten talaga yung ating spiritual na aspeto ng atin pong mga buhay. Siyempre, pagka naranasan natin ang presensya ni Lord spiritually, what happened? Anong kasunod? Yung soul natin, apektado. O, yung katauhan natin, apektado. At dahil apektado ang buong katauhan natin, meron tinatawag na outward expression. Diba? Oo. Nakikita sa panlabas na anyo, di ba? Panlabas na galawan. Kapag walang outward expression, baka walang nangyari sa loob. Pag may nangyayari sa loob, no? Pag may impact inside, no? Meron expression outward. Physically, di ba? Oh. So, pwede paganda ka ng paganda, di ba? Papogi ka ng papogi, di ba? Nakikita yung tinatawag na Shekinah glory. Kahit pangit ka, nagiging gwapo ka. Yun ang Shekinah, di ba? Yung pangit, gumaganda. Pag wala Shekinah, yung gwapo pumapangit. Yan nakita ko. Okay, so yan po yung mga nagiging kaganapan. Letter B. Basa nga po, Pastor Nards. Ayan. Verbal confession of adoration and thanks to God for what He has done and what He is going to do. Okay. Abandon pala yung sinabi mo. Yung paghingi ng confession sa Panginoon, merong yung pagdalo, samba sa Panginoon at may pagpapasalamat sa lahat na kanyang ginawang mabuti sa iyo. Anong nangyayari sa buhay mo, ito ang magbigay lang para ikaw ay patuloy na magsasamba sa Panginoon. Amen. So, meron tinatawag na verbal confession of what? Of adoration. Talagang no? Di ba meron tayong ACTS?
acts, Acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Di ba? Yan po yung ano eh. So, merong verbal confession of adoration. At merong verbal confession of thanksgiving to God. Amen? So, yung kanyang ginagawa, yung ginawa niya sa iyo, at yung gagawin niya pa. Yung mga matitinding karanasan mo sa kanya. Buhay ang Diyos natin eh. Amen? O, letter C. Pastora, kayo po. Perform outside God's presence, for praise brings the presence of God. So, Psalms 22. Psalms 22:3. Basa po. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel, ikaw ay pinapupurihan. Pinapupurihan. Okay. Ikaw ang banal na pinaparangalan. At sa Israel, ikaw ang banal na pinapapurihan. Amen? So, God is worthy, no? Worthy to be praised. Worthy to be praised. Ang Diyos, ano? Karapat-dapat siya. Okay. So, Pastor, letter D. Glorifying God. Glorifying God. Psalms 50:23. Whoso offered praise glorified me, and to him that ordered his conversation aright will I shew the salvation of God. Okay. So, ito po yung mga no? Nag-aandog ng haing pasasalamat. Hain ng pasasalamat. Basta bukas ang mata mo, makikita talagang walang dahilan para hindi ka magpasalamat kay Lord. Sir Renzo. Expression of the soul, mind, will, and emotions. Emotions. Oh, kailan ito? Dito sabihin mo yung F. Done during test number 1, testing Paul and Silas in prison. Acts chapter 16 verse 25. Okay, ano pa? Then 2, persecution and trials. Acts chapter 4 verse 24 to 31. 3, Okay. warfare. Second. Second Chronicles chapter 20 verse 1 to 27. Okay, so may mga no? Expression of soul. Emotions. Expression of our soul, mind, will, and emotions. At kailan naganap o ginanap? Ito po, no? Ito, nangyari during the testing of Paul and Silas na sila po'y nakakulong. Ano po? Acts chapter 16, may nangyari dyan, ano? Nag-worship sila dyan, di ba? Yes. Nakakulong. Mahawit sila, no? O, Nakakulong. nauga no? Nagkaroon ng earthquake di ba? Oh. Kaya, hindi sila natitinag, ano? Nakakulong na, sumasamba pa rin kay Lord. Sa panahon ng persecution, kailangan pa rin na sumamba. Amen? Lalo ka kailangan sumamba. Kasi yung iba pag tinanong mo, Brad, sir, sister, bakit hindi ka nagsimba? May problema. Sabi ka, kung kailan ka may problema, dapat nga lalo lumapit kay Lord. Kung kailan, lalayo ka pa, anong mararamdaman yung galawat kilos ng Diyos? Diba? Problema ka susmit kasi ayaw niya makita. So, ayaw, gusto ba tuloy. Kaya kung may problema. Ay, tulad yung isa, yung kwento, natanggal siya sa trabaho, problematic siya. E ayaw magsimba ng Sunday. Sabi ng asawa niya, simba ka. Simba tayo. So, natamad ako. Hihina ako, nalulupay-pay ako. Saan tayo ka? Wala tayong source of income eh. Ayaw. Pinili siya ng asawa niya. Sige na nga, asawa na magsimba. During worship time, yung isang miyembro doon na merong company, may leading sa kanya ang Lord. Nararamdaman ko po na meron po rito na nangangailangan ng trabaho. Nagulat siya. Tapos ito po yung aking number. Kontakin niyo po ako mamaya. Oh. Di ba? Di ba? Andiyan yung tugon, di ba? Kasi merong conviction sa kanya yung isa sa miyembro ng iglesia na may company. So, chat niyo ako, text niyo ako, ito yung number ko.
Di, kinat niya, tanggap siya. Di ba? Oo. Kaya kung hindi nagsimba, Wala. kung hindi may na ang Lord, di ba? Isa kasi, pagka nagka-problema, sinisisi pa ang Diyos. Di ba? Instead na magpasalamat sa Panginoon, alamin kung ano kalooban ni Lord. Okay, dali natin. Yan. Maging sa warfare, ano? And letter G, horizontal singing about God to one another, to yourself, and sometimes to God. Oh. Letter H, a response from the heart. No? Ang response mula sa puso, hindi sa muso. Not just a lip service, kasi maraming lip service. Di ba? Pag-autos. Di ba? Oh. Yung iba kumakanta eh. Yun nga, sabi mo nga, speaking in tongue pa. No magalit, nag-speaking in tongue din. Di ba? Nagputo ko tsinta, ibig sabihin. Umuwi ng tricycle, magpas lang, speaking in tongues na naman. Lalo ba? Ay. Yung mga ganyan eh. Okay, a garment. Oh. Number 1, praise is becoming and looks good on the believer. Oh. Ayan. Oh, yung looks good, ano? Dapat yung maayos yung pananamit. Bawal po yung ano dapat yung pananamit na maikli. Di ba? Sa mga babae. Kahit maganda pa legs mo, di ba? Kailangan maayos. Sa Katoliko, meron na kami. Meron sila nakapaskil. May bawal, meron na. Meron sila yung ang tawag dito. Attire. Katalan na po. Dress code. Dress code na. Mayroon dress code. Pag dumadaan ako doon sa ano namin, nakakita ko laking nakapaskil. Sige nga, Psalms 33:1. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Okay, 147:1. 147. 1. Purihin ng Panginoon, napakabuting umawit ng pagpupuri sa ating Diyos, napakabuti at nararapat lang na siya ay purihin. Kaya marapat lamang yung pagpupuri sa Panginoon. Ito raw po ay nararapat lamang na ginagawa ng mga mananampalataya. Okay, dito tayo sa Roman number 6, 7 Hebrew words for praise. Okay, unang Hebrew word ng praise. Okay, ang ano niyan, yadaw. Yadaw. Hey, yan na, no? Y, tapos dalet, yung D. Tapos hey uli yan. Yod para yung una. Yod. Oo. Tapos hey. Ibig sabihin ng yadaw, to extend hands in order to worship. Ito po, extend hands. To praise, to confess, to give thanks. So, pwede, taas ang kamay, paraan ng pagsamba. Ay yung todaw. Ano ito? To give thanks to God for things received and things not received. Ba? Yan pala, pati hindi pa natatanggap. Tatanggapin pa lang. Salamat ka na. Pwede, So, yan po yung isa sa Hebrew word, Yung isa, number 3, barak. Ang barak, to bless God as an act of adoration by kneeling down. Ayun, wala, Kaya, pag may lumuluhod, Barak ang tawag doon. barak ang tawag doon.
adoration, ano, sa pamamagitan ng pagluhod, ay yung pagtira pa. Yung pagsubsob ng ulo sa lupa. No? Andito ba? Tingnan natin sumunod. Samar. Ano to touch the strings. Yun, di ba ito? Samar pala yun, no? Samar. Ano, Bisaya. No? Samar. To sing songs. Oh. To sing praises and hymns. To make melody. Playing a string instrument. To celebrate in a song. Samar. Parang music ito. Guitarist. Oh, di ba? Gitarista Sabi to. music, sama. Magkakaiba pala, ano? Gitarista nga. Eh, may string eh. Chordas. Oh, yun nga. May samar doon. Pwede. Oh, Concert. Gitara. Pwede gumamit ng gitara. strings. Ito, kanta. Ito, no? Ito yung papuri ng mga tsaka yung mga hymns. Oh, paglalapat ng mga melody, yun, no? Playing string instrument. Yung Samarian. String instrument. Gitara ba? Saan yung ideya ng mga conservative na ang kanilang kantahan, walang instrument. Kapela na. Oo. Wala dito eh. No? Yung iba, organ lang, no? Organ. Yun nga. Mormons. Walang instrument yan. Baptist. Wala. Nagsuspo muna rin siya. Ah. Nagsuspo muna ako kasi nagsusip ako kasi ng Bible. Ha? Nagsusip ako kasi ng Bible sa akin. Dala ko. Madaling po kasi dala. Okay. Walang pa ako siya. Okay, yung another one, Shabak. Ano ito? To shout. Yan. Pwede rin, ano? Talagang Eh, kasama sa pagsamba, no? Ito na yung Muslim. Okay. Di ba? Yung yung ine-express mo yung mo. Di ba? Shout. Hallelujah! Yung mga- Oo. Kasama po yan sa pagsamba. Pero hindi lagi shabak. Di ba? Another one, halal. To speak praises. To shine. To boast. To celebrate. To commend. To make a show about the point of foolishness. And tehila. To sing high praises. To celebrate in song. To point of foolishness. So, meron silang to the point of foolishness. Okay, praise defined. American Heritage Dictionary. Yan na, pasok na tayo. Ang praise daw, an expression of warm approval or admiration. Strong commendation. To applaud. Oh, di ba? So, ano ibig sabihin nito? Tagalog? Sa administration, Pagpapahayag. papayag ng isang mainit Mainit, Hindi malamig, na pagsasang-ayon. Oo. Tanggap. Sa pagpapahayag ng mainit na pag-aproba o paghanga. Oo. Paghanga, no? Malakas na papuri upang palakpakan. Malakas na Oo. komendasyon. Minsan may palakpak na patay-patay na palakpak. Minsan may palakpak na parang Para kay Lord may palakpak na yan. Kaya mo isang Palakpakan natin si Lord. So, Deuteronomy 10:21, He is our praise. Siya raw po yung yung ating tinatawag na expression of warm approval And letter B, God inhabits the praises of His people. Kabisado ng mga song leader ito, no? Psalms 22:3. Tagalog na natin, basahin. Psalms 22:3. God inhabits the praises of His people. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga papuri ng Israel. Yan.
tumatahan si Yahweh, no? Saan? Sa mga papuri ng kanyang bayan, di ba? Yan. God inhabits the praises of His people. And let us see, praise Him in truth. So, sabi nga, praise Him with revelation knowledge you receive. So, sabi nga, Jesus said, His words are truth. So, paano yung mga revelation knowledge? Diba? Papurihan natin ang Panginoon doon. Kasi yung Bible, ang hirap intindihin ito. No? Kung walang galaw at kilos ng Panginoon. And Roman number 8, what does the Word of God tell us about praise? Praise is Ito, una, yung praise daw is to be heard. So, hindi pala kailangan pagka pinupuri mo siya, may nakakarinig. Audible. Di ba? Oo, audible. hindi pwedeng pabulok. Pabulok. Sabi nga, let them shout. Talagang Di ba? talaga, Talaga, ipagsigawan mo yan. Di ba? hanggang sa dulo. Oo. So, sabi nga sa Greek, a Hebrew word meaning to make a shrill, high note while turning around in a circle in the same time. Yeah, that is the meaning of the word creak. No? Paano? Letter C, sing praises. Kumanta, diba? Ng mga pagpupuri. Psalms chapter 47, verse 6 to 7. Basa nga muna. Doon. Purihin ng Diyos, siya ay awitan ng hari, siya ay papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awitat papurihin ng mga nilikha. So, yung praises, pagpupuri, no? Purihin ang Diyos. Letter D, it is a good thing. Yung pagpupuri sa Kanya, Salmo 147 verse 1. And letter E, make a joyful noise. Di ba? Masayang umawit. Basta nga po, Psalm 62, 66, 1 and 2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibigay. Awitan siya at duwalatiin siya. Amen. Sumigaw sa galak ang lahat. Oo, sa galak. Yan. Yan. Kanta yun O, di ba? Kanta yun, Sumigaw sa galak. O, diyan pala galing sa awit 66. Okay. Make a joyful noise. Letter F, we do it unto Him. No? Sa Diyos lang, dapat natin gawin yung mga bagay na yan. He has filled our mouths with laughter. Cry out unto the Lord. No? So, klaro na, yung tinatawag na praise. Ngayon naman, pag-usapan natin, worship. No? Ano naman ang worship? Worship is a sweet smelling fragrance to God. Hallelujah. Oo. Mabangong halimuyak, no? Na umaalingaw-ngaw papunta sa Diyos, Worship. Ang worship, it is the highest form of prayer. To be done in spirit and in truth. Your heart expressing love and affection to your Father. No? Ang puso mo ay nag-i-express ng pagmamahal. Di ba? Sa ating Panginoon Diyos, sa ating Ama sa Langit. So,
pouring out your heart to God. Sample si King David. Kaya ito si David, ano siya, tinawag siyang a man after God's own heart. No? So, to penetrate heaven. Sa pala yun nangyayari, no? When we worship, ano? And then fellowship. Letter H, to prostrate oneself in homage. Meaning to say, to honor, to respect publicly, express to a person or idea. To kiss like a dog, licks a master's hand. Yun yung paraan ng ano, no? Paano yun? To kiss like a dog? Pag gano'n yung kamay mo, dila-dilaan niya. Nilaan na aso. Parang inaamoy, ano bisa ko, no? Dila-dilaan. May matindi ginawang worship nung ano no, yung nagbuhos ng alabaster jar ano. Oh, yun. Diba? God's worship yun, bisa. Oh, yan ang Tapos pinunas yung kanyang pati buhok niya pinangpunas niya sa ano. habang umiyak siya. Oh, kasi yun ang kanyang dignity, ang buhok. Ano, types of worship yung bishop. Oh. Okay, so a relationship in connection to worship ano. We cannot worship God properly kung wala tayo relasyon sa Kanya, di ba? Oh, wala tayong ugnayan sa Kanya. And it is outward expression of what is in the heart. Amen? Outward expression. Kung ano laman ng puso mo. Not experienced until you are already in His presence. So, hindi mo na mararanasan ito kung hindi ka papasok sa presensya niya. Amen? Kaya marami mga Kristiyanong nagsimba lang pero hindi sumamba. Diba? An expression of devotion concerned with who God is. No? Another one, worship is a privilege. Amen? Worship is obedience. Amen? So, Roman number 10, worship requires holiness. Sabi na 11:44. Basa. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, magpakabanal nga kayo, at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Di huwag kayong magpakahawak sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Okay, so bahagi yun, ano? It requires holiness. Kasi ang wino-worship mo, Diyos na banal. Hindi ka makakalapit sa Kanya kung hindi ka mabubuhay sa kabanalan. Amen? So, ito po, sa Leviticus 11:44, ang holiness diyan, ceremonially or mentally pure. Diba? Ceremonially. And of course, mentally pure. Sa 1 Peter yung holiness. Is it ceremonially or mentally and physically and emotionally? Di ba sa 1 Peter, ganun din magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa Christian, sa mga mananampalataya. Di ba? Kasi yung holiness ng 11:44, yun nga, dalawa. Ceremonial and then mentally. Di ba? So, sa 1 Peter naman, ano yon? Hindi ceremonial. Physical, mental, emotional. Diba? Kasama yung andun So sabi nga, you can run to Him in forgiveness. You can run away from Him in fear. O, diba?
Punta ka sa Kanya, no? Hingi ka ng tawad. Letter B, your body is the temple of the Holy Ghost. Kaya napaka yung requirement na ito. Letter C, Israel turned from holiness to idolatry. Jeremiah 2:27. Ano nangyari sa mga Israelita? They became a harlot. Jeremiah 5:7. No? They worship other gods. Number 3, idolatry. No? Ito covetousness. Yung parang spiritual na pangangalo niya, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Spiritual covetousness. Colossians 3:5. So, meron po sa mga tao, di ba? Worshipping material things. Di ba? Yung iba, worshipping people. Hindi ang Diyos ang nawo-worship Kaya, ganun ang nangyari sa kanila. Pero parang nangyayari sa ating mga kapanahunan. And letter D, true worship will bring about a change in the worshiper. Amen? 2 Thessalonians 1:10-12. May pagbabago daw po na nagaganap sa mga sumasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? And the glory of God will be manifested on you. Amen? The people who truly worship God, what happened? Yung glory ni Lord nagmamanifest sa iyo. Amen. That is worship in spirit, Worship in truth. Let the word of God dwell in you richly. Yung worship natin in truth, nakadepende sa salita ng Diyos. Amen? So, understand the will of the Lord in Ephesians 5:17. Basa nga po, 5:17 ng Ephesians. Huwag kayong maging hangal. Nawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maging hangal. Nawain ninyo kung ano ang kalooban. Sino yung foolish? May foolish, tsaka merong wise. Yung mga hangal, mga foolish, hindi nakakaalam ng kalooban ni Lord. So, yung mga wise, ito yung nakakaalam sa kalooban ng Panginoon. Ephesians 5:17. And be filled with the Spirit in Ephesians 5:18. So, how? Papaano? Sa pamamagitan ng mga pag-awit, di ba? Sa mga salmo, sa mga himno, sa mga spiritual songs. Amen? Okay, worship in truth by faith. So, faith is in the heart. Draw it out. Sabi nga, mararanasan mo yung tinatawag na wells of salvation. Basta nga po, Isaiah 12:3. Kaya't kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Wow, may balon ng kaligtasan. Iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Wow. Wells of salvation. So, of course, napupuno ka ng kagalakan. But worship in the Spirit, in John chapter 4, verse 23, sabi nga, the spirit of man
Kasi yung espiritu ng tao at espiritu ng Diyos, ano, sila yung nagkakaunawaan eh. Your spirit is the candle of the Lord. Basta nga po, Proverbs 20, verse 27. Kandila. Proverbs. Amen. Ang diwa ng Proverbs 20 verse 7. Yes. Ang diwa ng tao ay dawan ng Panginoon. Mas sumisiyasat sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Ang diwa ng tao, di ba? Sabi mo. Your spirit is the candle of the Lord. Number 2, what was made new? Alin yun? Your spirit in 2 Corinthians 5:17. Amen? So, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, number 3, God leads His children by the Spirit. In Romans 8:14, the deep things of God are given by the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Okay. Letter B, pakibasa po. Pastor Valerio. Redemption made it possible for us to worship in spirit. One Old Testament man of faith could only worship God in truth. A, their worship was a type and shadow. B, they only had a picture of God. C, we as Christians have the real thing in us. Christ in you, the hope of glory. Okay. Number 2. We can worship in spirit because we are united with Christ. God can move in you to worship Him spontaneously. The man healed at the gate, beautiful example, praising God out of an overflow of thanksgiving. Wow. So, kita nyo po, no? Sabi nga yung redemption daw po, ito raw po ay possible for us when we are worshiping God in spirit. Amen? So, sa lumang tipan, yung mga tao daw doon, yung mga men of faith doon, could only worship God in truth. So, yung kanila pong pagsamba, it is a type and shadow. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 6, ano po? And they only had a picture of God. No, example, yung mga ano to, yung rock, fortress, etc. Ang mabuting balita sa ating po mga mananampalataya, we as Christians, we have the real thing in us. Amen? Christ in you, the hope of glory. Sa lumang tipan, shadow pa lang yun. Diba? So, sa atin po mga Kristiyano, malinaw po yan, biblical speaking, that Jesus Christ is in you. And He is our hope of glory. Amen? So, we can worship in spirit because we are united with Christ. God can move in you to worship Him spontaneously. Amen? So, malinaw na po ba ang kaibahan ng praise and worship? Worship and praise? No? Ano po yung pagsamba sa espiritu at pagsamba sa katotohanan? What are the difference between worship in spirit and in truth? So, yan po yung ating pong mga natalakay. Ano po? Saan papasok dito ngayon, Bishop, yung ilang grupo ng mga charismatic na meron silang laughing in the spirit, merong Wala yung lacking this one. laughing in the spirit, merong crying in the spirit, tapos may mga gugulong sila, takbo-takbo.
Kaya nga eh. Pag sinamarize Yung- mo lahat ng binasa natin, may kaayusan naman. In order eh. Yun nga. Pero pag pinanonood ko itong mga mga Pentecostal, Para yung mga lasing, ano, yung mga lasing. tawa lang ng tawa. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Meron. Sa YouTube, binakita ko sa service nila. At saka ano, yun nga parang medyo Hindi ko mahanap kung saan sa Biblia. Yung kasi naunawaan niya, i-practice niya. Tapos yung kulang sila ng word na ini-exhort. Di ba? Parang ano lang, para yung ano lang ng tao eh, yung style, yung hindi natin alam eh kung Parang emotion lang yung oo, emotion. Hindi siya yung talagang kausap. Oo. Ayon sa word. Kaya nga eh. Yun yung sa Laughing the Spirit, Bishop. Sabihin nila, hindi ako na anghel. So naman, May napanood ako niyan ng negro. Kapag yung mag-worship sila, tumatawag. Ganun. Oo nga, yun eh. Puro tawa na. O ano isipin mo pagka ganun? Yun daw yung sabing laughing in the spirit. kasi may nag-introduce yung sa atin dito. Yung Healing Church namin. Pero ano dun. sa tagal ng aking ano, wala akong Kinikiraw sila ng mga anghel. wala akong nanong ganyan. Sa panahon namin na ano, Masyadong ano na aking extreme. bago pa. Kaya kailangan sipatin din natin sa liwanag na salita ng Diyos. Makikita niyo po sa YouTube. Nag-headbanging yung buong church. Sabi ko parang mga... Yung ano, headbangers. Oo, may ano. Ito yun nga eh. Napanood yun nga. Meron mga ano ngayon eh. Naka ano yun eh. Pero ganun sila ng gano'n ng ulo nila eh. Yung tapos gumagano'n mga buhok. Saan ka nakakita ng galasing ganyang pagsamba? Ganyang pagsamba ba yun? Worship ba yun? Uli na actor daw, banal na pagtawa. Okay, sige, ano tayo. Basta, at least nakita natin yung tamang paraan ng pagsamba. Daniel nalo ko. Afrikano yun, no? Sige, Pastor Jacob, close us in prayer. Okay, dahil manalangin. Lord, salamat sa pagkakataon nito, Lord God, sa buhay, bawat isa, Lord God. Salamat sa grasya, pagpapala, at pag-iingat mo sa amin, Lord. Lord, salamat sa salita mo ngayong bahagi na sa hapon na ito, Lord God. Pagpapalain po kami. Pagpapalain po ang bawat isa, ang mga congregation, simbahan, Lord God. Nawa ito ay magagamit namin sa aming pagtuturo, sa aming ka-members, ka-member, ka-servicemen, Lord God. Sa namin ipagdiwala, Lord, ang mga gawain ito, Lord God. Mula ikaw, wala kaming magagawa, Lord God. Lord, ingatan mo po kami sa bawat isa, Lord God, sa aming sasamantalang ngayon na nakakarating, Lord, at para ingatan mo po ang bawat isa at sa mga nasa online, Lord God. Bless us, Lord, at lalo na sa aming tagapagturo, Lord God. Amen, Marami pa Lord. kami Purihan. sa panahon, sa habang panahon na aming lalakaran, Lord God. Ikaw, Lord God, ang magbigay sa amin ng katuparan. Ikaw ang magbigay sa amin ng success, Lord God, sa aming mga gawa. Ito aming dalangin sa pangalan naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless po. Thank you for your time.